So, hello guys. Ang may papayo ko lang sa mga trader na hindi pumapasa ng prop firm at nahihirapan sa drawdown, may solusyon na ako dyan. Kaso, yung solusyon ko, prevention lang. Talagang walang solusyon sa pagiging drawdown, kahit ako nagdo-drawdown. At least ito, ah, makakatulong sa inyo na ma-prevent yung malaking drawdown. Kahit pa paano. Kaya bigyan ko kayo ng example ng proper RR. Halimbawa, may proper RR ako is 10 trades, tapos 10 trades ako. Kada talo ko, magre-raise ako ng 10, $10. So, natalo ako ng 6. Natalo mo ako ng 6 na trade. So, nagkakahalaga yan ng 10 times 6 equals to 60 USD. Kaso, sa makatwit, nanalo ko ng 4 na panalo. Pero yung TP ko pala is $60. Nanalo ko ng 246, 240 USD. So, lumalabas na ang trading is money. Ngayon, papipiliin ko kayo dito sa tatlo. Ito, 1%, nahihibang ka na. Kung magre-risk ka ng isang trade pa lang, negative 1%, kung matalo yan, makakapag-trade ka pa ba? Ngayong araw, hindi na. Etong 0.50%, makakapag-trade ka dalawa. Pag natalo yung isa, may pangalawa pa. Pero mas malaking kikitain mo. Etong si 0.30, sakto-sakto lang. Pag matalo ka, hindi ka gano'ng masasaktan kasi makakatatlo ka ng trade. So, hindi lang dahil sa risk and reward na papaliwanag ko sa inyo is magiging pasado na kayo sa sa fraud firm. Hindi ganito. Ang kailangan nyong gawin is yung mindset niyo na dalawang trades lang. Kasi kung tutuusin, iisipin nyo, Brad, mga sister dyan, kung may mga babae dyan. Kung iisipin nyo, Monday pa lang, 2 trades ang ginawa mo. Halimbawa, natalo ka. 2 trades, natalo ka. You lose 2 trades in one day. So, sa Tuesday, tatrabahuin mo na lang yung dalawang talo mo. Kung halimbawa, hindi ka disciplined trader kasi at ako minsan may konting palpak ako, may konting overtrade ako. Pero sinasabi ko na sa inyo para maiwasan ito. Kasi may baguhan ako, kaya na meron akong trade, 10 beses sa isang araw. Parang kaya na nakakatutok na ako sa chart niyan. Yung time na talagang baguhan pa ako. Tapos, ang ending, kina-Tuesday yan, yung talo ko na to, paiba-iba pa ako ng risk. May 1%, may 1%, may 2%. Dati hindi pa ako marunong mag-risk. Kaya yung tatrabahuin kong 10 na to, sa Tuesday, aabutin pa ng ilang araw to bago ko makuha tong 10 talo na to. Gets niyo? Kasi kung gusto niyo lang maging profitable trader, hindi ko sinasabi na sobrang galing ko na sa kasi at least ako nakakaano pa ako sa nakakaranas pa ako ng todo. Pero ako, pinipilit ko yung ganitong trade, dalawang trade lang. Kung manalo ko dito sa dalawa, stop na ako, bukas na lang ulit. Eh kung matalo ka dito, sabihin natin 10, tapos papahirapan mo kinabukasan yung sarili mo sa Tuesday, 10 talo, titiba-tibain mo yan. Ilang araw mo, kumbaga parang 10 trade, 10 trade, tatrabahuin mo yan. Hindi mas maganda maging tamad ka na lang, kung natalo ka ng dalawa, bukas mo na lang bawiin. Sisiw lang yung dalawang talo, kaya mo bawiin. Kaya sa sa mas magandang paraan, ang lesser na trade.
ay mas maganda kaysa sa 10 trades. Putik na yan, tignan mo, babawiin mo sa isang araw, 10, kinabukasan. Tapos, pahihirapan mo ng ilang araw yan. Kasi syempre, yung 10 na yan, tingin mo yung 10 na yan, mapapanalo mo kagad. Hindi. Baka nga manalo ka lang yan, dalawa. Tapos, sa Wednesday, dalawa. Tapos matalo pa yung isa. Eh di, sino nahirapan, di ba? Ikaw? Hindi lang dahil sa RR. Yung RR, walang kwenta yan. Yung skill ninyo sa pagte-trade, wala rin kwenta yan kung wala kang disiplina. Kaya number one talaga, dapat matutunan. Huwag mong patatrabahuin yung sarili mo na puta. Minsan pa nga may mga nagte-trade, 20 trades isang araw pa lang. Kaya parang kala mo sa kanila na yung home chart. Gusto nila lahat ng galaw matrade nila. Diba? Mahirap yan, guys. Kaya kung ako sa inyo, hindi ito yung solusyon para mag-drawdown. At least ma-lesser naman lang. Yung, ano, kahit sabihin nyo, dalawang talo lang sa isang araw, o kaya manalo ka ng isang beses sa isang araw, Tuesday ka na magtingin ng chart. Kung wala kang makitang setup sa Wednesday, hindi yung araw-araw ka mag-trade. Tapos wala namang kahulugan, wala namang criteria. Di ba? Sasayang lang din yung araw. Imbes na dapat green days ka, di ba? Eto, dapat ang trato nyo sa talo, dapat trabaho yan. Eh, siyempre, tamad tayo, di ba? O kung tatrabahuin yung 20 na yan, kung pahihirapan sa inyo. Bukan yung dalawa. Kinabukasan, baka mabawi mo pa yan. Kung hindi kinabukasan, baka pangatlong araw. At least mabawi mo na. Mabilis mo mabawi. Diba? So, yun lang.